Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Ngayon naman ay nasa ika-15 paniniwala na tayo. Paniniwala sa bautismo. May tanong ako sa inyo. Kung talagang mahal mo ang isang tao, handa ka bang ipakita sa publiko ang commitment mo sa kanya? Kapag may kasal, hindi lihim ang pangako. Kapag may graduation, hindi lihim ang pagtatapos. Kapag may mahalagang desisyon sa buhay, madalas gusto nating itong ipahayag. Ganito rin ang bautismo. Ito ay isang pampublikong pagpapahayag na pinili nating sumunod kay Jesus. Hindi ito basta tradisyon lamang. Hindi ito simpleng seremonya. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng ating relasyon kay Kristo. Una, ano ang kahulugan ng bautismo? Ang bautismo ay pagpapahayag na tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito ay pagsasabi sa mundo, pinili kong sumunod kay Kristo. Sa Matthew 28:19-20, sinabi ni Jesus, "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Pansinin natin, ang bautismo ay hindi imbensyon ng tao. Ito ay malinaw na utos ni Jesus. Kaya kapag tayo ay nagpabautismo, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Ikalawa, ano ang sinasagisag ng bautismo? Sa Seventh-day Adventist Church, ang bautismo ay ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog ng buong katawan sa tubig. Bakit? Dahil ito ang halimbawa ni Jesus at ng unang iglesia. At higit pa rito, mayroon itong malalim na kahulugan. Sabi sa Romans 6:3-4, ang bautismo ay sumasagisag sa kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Kapag inilulubog tayo sa tubig, sinasagisag nito ang pagtalikod natin sa dating buhay ng kasalanan. At kapag umaahon tayo mula sa tubig, sinasagisag nito ang bagong buhay kasama si Jesus. Parang sinasabi natin, ang dati kong buhay ay iniwan ko na. Simula ngayon, gusto kong mamuhay para kay Kristo. Napakaganda ng simbolismong ito. Hindi lamang ito pagpasok sa tubig. Ito ay simbolo ng bagong simula. Ikatlo, bakit nagpabautismo si Jesus? Ito ang tanong ng marami. Kung walang kasalanan si Jesus, bakit siya nagpabautismo? Sa Matthew 3:13-17, mababasa natin ang kanyang bautismo sa Jordan River. Noong una ay ayaw siyang bautismuhan ni Juan Bautista dahil alam niyang walang kasalanan si Jesus. Ngunit sabi ni Jesus na ito ay nararapat upang matupad ang katuwiran. Nagpabautismo si Jesus hindi dahil kailangan niya ng kapatawaran. Nagpabautismo siya upang maging halimbawa para sa atin. Ipinakita niya ang landas ng pagsunod na dapat nating sundan. At nang siya ay mabautismuhan, bumukas ang langit. Bumaba ang Espiritu Santo na parang kalapati at nagsalita ang Ama mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Napakagandang eksena nito dahil makikita natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ikaapat, nagliligtas ba tayo dahil sa bautismo? Napakahalagang maunawaan ito. Ang bautismo ay mahalaga, ngunit hindi tubig ang nagliligtas sa atin. Si Jesus ang nagliligtas.
Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang bautismo ay hindi paraan para bilhin ang kaligtasan. Ito ay simbolo ng kaligtasang tinanggap natin kay Jesus. Hindi ito ang pinagmula ng kaligtasan. Ito ang simbolo ng ating relasyon kay Kristo. 5, sino ang dapat magpabautismo? Sa Biblia, ang bautismo ay para sa mga taong nakarinig ng ebanghelyo, naniwala, nagsisi, at nagpasyang sumunod kay Jesus. Kaya sa Seventh-day Adventist Church, bago ang bautismo ay may Bible studies muna. Hindi para pahirapan ng tao, kundi upang maunawaan niya ang kanyang pinaniniwalaan at ang commitment na kanyang ginagawa. Ang bautismo ay hindi lamang desisyon ng pamilya, kaibigan o simbahan. Ito ay personal na desisyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang bautismo ay pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus. Ito ay simbolo ng kamatayan sa kasalanan at bagong buhay kay Kristo. Si Jesus mismo ay nagpabautismo bilang ating halimbawa. Hindi bautismo ang nagliligtas sa atin kundi si Jesus. At ang bautismo ay isang mahalagang hakbang ng pagsunod para sa mga taong piniling sumunod sa Kanya. Mga kaibigan, kung mahal natin si Jesus, gusto nating sundin siya. At isa sa pinakamagandang paraan upang ipahayag ang ating commitment sa Kanya ay sa pamamagitan ng bautismo. Maaaring iniisip mo ngayon, handa na kaya ako? Ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung perpekto ka na. Ang pinakamahalagang tanong ay, mahal ko ba si Jesus at gusto ko ba siyang sundin? Dahil walang taong perpekto bago mabautismuhan. Lahat tayo ay lumalapit kay Kristo bilang mga taong nangangailangan ng Kanyang biyaya. Kaya kaibigan, gusto kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Hindi ka tinawag ni Jesus dahil karapat-dapat ka. Tinawag ka niya dahil mahal ka niya. Hindi niya hinihintay na ayusin mo muna lahat ng problema sa buhay mo bago ka lumapit sa Kanya. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka. Ang hinihintay niya ay ang puso mong handang magtiwala at sumunod sa Kanya. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos ngayon, huwag mong baliwalain ang Kanyang paanyaya. Dahil maaaring ang hakbang na matagal mo nang ipinagpapaliban ay siya palang hakbang na maglalapit sa iyo sa mga pagpapalang inihanda niya para sa buhay mo. Tandaan mo, ang bautismo ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Hindi ito finish line. Ito ay simula ng isang bagong buhay kasama si Jesus. Isang buhay na may kapatawaran, may pag-asa, may direksyon, at may pangakong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Muli ako si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi mang hadlang at tukso na pipigil sa atin para sumunod sa Diyos. Tandaan mo, kasama mo sa bawat laban si Jesus. Tanggapin mo lang ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng bautismo. God bless us all.